Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan at ganoon na rin ang inyong mga mahal sa buhay. Sa hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, maraming salamat. O bago tayo magpatuloy, I would like to take this opportunities na i-acknowledge po, no, yung ating mga viewers, mga subscribers po natin, yung mga likers po, no. Ako ay nagpapasalamat po sa inyo that despite of the passage of years, no, nandiyan pa rin kayo at patuloy ninyong tinatangkilik ang ating mga videos. Thank you very much, no, sa inyong suporta. Alam po ninyo, kung hindi siguro sa inyong encouragement, no, sa pamagitan ng pag-likes, pag-click po ninyo ng pagpa-share po ninyo, no, pag-subscribe ninyo, ay palagay ko hindi po tayo tatagal, no, sa ganitong situation. Kaya po ang inyo pong suporta by subscribing or liking, sharing our videos, no, ay malaking bagay po, no. At ito po ay napagbigay po sa atin ng inspiration o motivation, no, ipagpatuloy pa ang ating adhikain na mapalawig pa natin ang ating advokasya, sana napalawigin pa, no? I-share out natin yung ating legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Maaaring sila po ay inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kamag-anak po ninyo o kapitbahay po ninyo, no? Na meron makakapag-relate din po sila sa mga pinag-usapan natin at sila din po ay may mapulot, no? Na lesson, no? Na kaalaman, no? Tungkol sa batas. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright, maraming salamat. Ang ating pong tatalakayin po, no, sa oras sa episode na ito ay may kinalaman po, no, sa liham po sa atin, ng isa nating tagapag-subaybay. Ang kanyang username po ay si LD Phone uh, dash MR3GJ. Medyo mahaba-haba po, no, complicated po yung kanyang username. We understand that kasi lahat naman po tayo ay siyempre kailangan pangalagaan po natin yung ating privacy, no, lalo po ngayon, no. Napakatalamak po, no, ang mga scam po dito sa website mo, no, sa internet. So dapat po iba yung pag-iingat po tayo, no. Kaya wag po kayong sa mga gusto po akong makausap, humingi po ng phone number, no. I'm sorry po, no. Ayon po sa ating Data Privacy Act at sa polisiya na rin po ng ating platform, ay wag po tayong basta-basta magbibigay ng ating mga personal na contact numbers, no, para maiwasan po natin ang hindi kanais-nais. Kasi po, alam na po ninyo na marami pong mga scammers po, no, na nakapaligid lamang at naghihintay po ng pagkakataon. Kaya we have also to exercise what we call the due diligence, no, sa mga internet protocols po natin, no, pang-activities po natin online. Okay? Maraming salamat. Okay, ang sulat po sa atin nga may kinalaman po, no, sa isang magsasaka na di umano ay siya po at ang kanyang magulang, kasama ng magulang niya, ay nagsasaka po sila sa isang agricultural land at ang kanyang daw pong tatay, no, ay awardee po ng tinatawag nating CLT, no, Certificate of Land Transfer, no, sa ilalim ng Presidential Decree number 27, no. Ito po ay batas na ito ay nailabas po ito sa panahon po ng martial law, no. Way back in 1972, na ito po ay ang presidente po natin ngayon ay ito pong si the late Ferdinand Marcos. Siya po ay nagpalabas po ng decree nito, PD 27, declaring the emancipation of tenant, no, from the bondage of the soil, no. Kaya binibigyan ng pagkakataon ang mga rice and corn tenants, no, na magkaroon po sila ng chance na mamay-ari ng lupang sinasaka to the extent not more than of 7 hectares. Ang
ang PD po 27 is limited lang po ito sa mga rice and corn crops, no? So sabi niya dito, nagtataka daw siya, no? Kasi nagkaroon sila ng CLT, no? Noong 1973. Subalit na patituluhan po ito ng ibang tao. At ang nakabili, date of sale noong 2023. Ngayon, pong 2025 ay sa pilitang binakod at tinambakan ang sinasaka ko. At ang nagbentang nasa deed of sale ay 11 na tao na tagapagmana ay tagal na pong mga patay, pero nakapirma pa sa deed of sale. Paano po ang gagawin po dito? Alright, so yun pong tanong niya sa atin. As una, no, tandaan po natin na hindi ibig sabihin kasi na porke mayroon tayong CLT, no, sa ilalim ng PD number 27, ay automatic na ito na nagbibigay po sa atin ng pagmamayari ng nasabing lupa. Yung CLT po, no, ay ito po ay your Certificate of Land Transfer, no? Na kung saan ay binibigyan po ng chance yung magsasaka, no? Na ma-comply po ang mga terms and condition ng CLT, yung Operation Land Transfer, upang maging ganap na sila yung nagmamayari. So pag may CLT po tayo tulad ng tatay mo, no? At kasi kung ito ay uh, hindi nag hindi na-cancel, okay? Ay kung hindi ito na-withdraw, dapat ang may hawak ng CLT ay magkaroon po ng tinatawag nating emancipation patent. Titulo na po 'yon. So the fact na since 1973 at saka hanggang sa kasalukuyan, no, hanggang sa nawala na siguro ang tatay ninyo, kayo na yung humalili, ay wala kayong emancipation patent. That only shows na hindi po umusad ang CLT ng tatay ninyo at maaari itong na-canceled. Okay? So, ano po yung grounds na pag-cancel nito? No? Una, halimbawa, ay kung nagkaroon ng abandonment ang isang CLT transferee, no? O kaya ay hindi siya nakapagbayad ng amortization. Kasi take note po, no, yung sa Operation Land Transfer po, no, ang CLT, no, under sa PD 27, ay kailangan magbayad din ng 30 years, no, annual amortization. Pag hindi po kayo nakabayad, ay malamang po ma-cancel po ang inyong ang CLT po ninyo. Ito maibigay din po sa iba. So, another grounds for cancellation is hindi naman qualified yung CLT na pinagbigyan, no? Or maaring nagkaroon ng fraud, no, sa pag-issue nito, or kung hindi naman ay nagkaroon ng error, no, sa pag-award nito sa isang CLT, no, at naibalik po ito, no, doon sa mga may-ari ng lupa. So, yan lang po nakikita po nating legal na kadahilanan kung bakit ang isang CLT ay hindi po humantong o nahinog sa emancipation patent. Marahil ay ito ngayon ang nangyari. Kaya kaya kung yung may-ari nito ngayon, no, ay nawala na, siyempre yung kanyang mga tagapagmana ang siyang humalili sa kanya. Kaya base sa sulat mo ay yung kanyang tagapagmana na 12 tagapagmana, if I'm not mistaken, no, ay 11 tao, no, sa deed of sale na tagapagmana ay matagal ng mga yumao, pero nakapirma pa rin sa deed of sale. Paano po ang gagawin? Una, well, ibang usapin naman ito, no? Kasi the fact na inailipat sa mga tagapagmana, no, ang pangalan, kaya naibenta nila ito, no, is a telling circumstance na talagang hindi nagbunga ang CLT ng iyong tatay. Okay? So, ngayon, ibang usapin naman ito na yung 11 tao na pumirma doon sa deed of sale ay matagal nang yumao pero pumirma pa rin sila, ibang usapin po ito, no? This could be kung sino man yung apektado nito, no? Yung yung nakabili halimbawa, or sino mang nagkaroon ng adverse effect nito, no, ay maaari po mag-file ng petition sa korte for the declaration for the cancellation of ano ba yung kanilang yung bilihan nila, no, because of fraud, no. So sino pwede mag-file nito? Sino po yung
tinatawag nating proper party in interest, no? Kung sino ba talaga yung mga parties niyan. Now, hindi natin malaman kung ano mang status mo diyan, no? Sa lupang sinasaka. Maybe dahil tinambakan na ng ang lupa mo, well, maybe you could be a proper party in interest. So, makipag-ugnayan kayo doon sa Department of Agrarian Reform, no? Upang matingnan ninyo kung ano bang status ng iyong sale tinantatay ninyo. At considering na kayo ay in possession, no? Nagsasaka kayo, kaya tinambakan na yung inyong sinasakang lupa, no? So, nawalan kayo ng masasaka. So, in this sense, no? Perhaps you could be considered as a proper party in interest, no? Na pwede kayong mag-file po ng reklamo tungkol sa usaping ito na kung saan, na sinasabi mo nga, ay matagal nang namayapa yung tagapagmana pero nakapirma sila ng deed of sale. Alam mo, kahit na sabihin mong na matagal nang namayapa yung tagapagmana, tagapirma, ay hindi po natin masigurado na nagkaroon na ng fraud ito. Kasi matagal na sila nangawala, pero yung kanilang heirs, no, ay nandyan pa rin, yung surviving heirs po nila. So, maaring sa kanilang extrajudicial settlement of estate, no, ang pumirma na ngayon sa bintaro ng bentahan, no, in behalf of yung nangamatay na tagapagmana o tagapagmana, ang heirs ng tagapagmana, ay sila yung pumirma doon sa atin, ang tawag nating extrajudicial settlement of estate with deed of sale. So, makipag-ugnayan kayo sa lawyer ninyo, no, upang mabusisi ang mga dokumentong ito at upang malaman ninyo kung talaga bang legit ba ang naging pirmahan. Kasi kung nawala na nga yung mga may-ari, meron din po silang mga tagapagmana, no, heirs, na may kapangyarihan po din yun, authority na magpirma po, no, ng anumang bentahan doon sa kanilang namanang property. Okay? So, I hope na sagot po natin ang katanungan sa atin ni at LD phone MR3GJ. Alright? So, maraming salamat. O bago tayo magpatuloy, pwede po makahiram na inyong oras. Meron po tayong pinupromote na libro, no? Ito po yung libro na inyong lingkod and highly recommended po yung magkaroon po kayo ng copy, no? Nito mga librong ito, especially po, no? Kahit hindi po kayo lawyer, no? Highly recommended po yung Legal Handbook, a Daily Companion for All. Ito pong librong ito nandito po yung mga abstract or extract ng mga batas na may kinalaman po sa buhay po ng isang tao. Whether anumang status yun sa buhay, mayaman, mahirap, may pamilya kayo, walang pamilya, as long as you're a human being, you're a Filipino, or perhaps you're a foreigner, you are residing in the Philippines, no? Ang libro pong ito ay maaaring makakatulong po sa inyo for immediate reference po ninyo. So, kung meron kayong librong ito sa bahay ninyo, sa inyong workplace, malaking bagay po, no? Because from the time kasi po, no, at tayo yung pinaglihan, pinanganak, nagkaroon tayo ng pamilya, nagkaroon tayo ng issue sa pag-aasawa, annulment of marriage, nagkaroon tayo ng separation, no, nagkaroon ng divorce, no? And then nagkaroon ng issue sa titulo ng lupa, tax declaration certificate, support, right of way easement, among others, no? Ay more or less po ang mga batas po niyan, extract po niyan ay nandito po sa nasabing libro. And ang karamihan po, no, if not practically lahat po ng ating natalakay sa ating channel ay nandyan po sa librong yan, no? So you can use it as your handy reference. Another libro po na ating pinopromote, no, kahit hindi kayo lawyer, is ito pong Handbook on our Bill of Rights. Ang libro pong ito contains, no, covers the issue of arrest, warrantless arrest, no? Kailan ba tayo dapat ma-arresto? May warrant ba o walang warrant? Paghalughog po ng ating mga properties, no? Kailangan bang may search warrant o walang search warrant? At saka pag ang isang tao po ay nahuli at under custodial investigation ng mga law enforcement authorities, ano po ba ang dapat, ano bang karapatan ng isang tao na under custodial investigation? So, napakamahalaga po na meron kayong kopya nito para more or less alam po ninyo ang inyong karapatan. And of course, sa ngayon, no, digital world na po tayo. Pag ang ating pong mga electronic gadgets tulad ng computer, laptop, tablets, mobile phone po natin
ay 'pag nagamit po 'yan sa sangkot 'yan sa krimen, no? We could be subjected to cyber warrant kasi magiging cybercrime po ito, and perhaps our electronic gadgets could be subject of forensic examination, no? At this involves a lot of cyber warrants, no? At ma-examine po, ma-extract po, masilip po mga contents ng ating mga electronic gadgets, no? As evidence for or against a certain person. So, mahalaga po na meron po tayong kahit paano, no, alam tungkol sa nasabi mga bagay at ang mga basic po nito ay nasa ating libro na Handbook on our Bill of Rights. Okay? So, maraming salamat sa inyong oras. Okay, back to our discussion. O sa kapapasok pa lang, no? May replay naman po ito. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pwede po pang humirit po sa inyo, no? Kasi more than 60% po ng ating viewers, ayon sa datos ng YouTube, ay hindi po sila subscribers, no? So, kung kung if you find our videos interesting o kaya informative, siguro naman hindi naman kalabisan kung ako po'y hihirit po sa inyo ng isang subscribe at isang click sa shares and like buttons po natin. And of course, yung notification bell. Upang sa ganun, ay pag mayroon po tayo mga updates, you will be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga videos po natin. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Hanggang dito muna tayo, and I hope to see you again, no, in the next video po natin. Maraming salamat. God bless.